I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Alamin naman natin ang update kaugnay sa Bagyong Hener at ang mga lugar na apektado nito mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz Mangtani. Salamat, Howie. Mga kapuso, bahagyang bumagal po ang pagkilos ng Bagyong Hener habang tinatahak nito ang direksyon patungo naman ng dulong Hilagang Luzon. At sa satellite image ng Weather Central, makikita po ninyo ang lawak ng sakop nito, yung kaulapan na pwede pong magdala ng mga pag-ulan. At sa pinakauling taya ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 330 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan. At ito ay may taglay pa rin lakas ng hangin 105 kilometers per hour near the center at bugso na 135 kilometers per hour. Ito ay kumikilos hilagang kanluran sa bilis na 11 kilometro bawat oras. Dahil dito, nakataas pa rin po ang storm warning signal sa ilang bahagi ng Luzon. Signal number 2 pa rin sa Cagayan, kasama ang Calayan Group of Islands, Babuyan Group of Islands, at Batanes Group of Islands. Ibig sabihin po niyan, walang pasok sa preschool, elementary hanggang high school, pero sa college po, mayroong pasok. Depende na lamang po kung idedeklara ng mga school administrators. At magkakaroon po ng masungit na lagay ng panahon yung mga nabanggit nating probinsya at ang hangin ay mula 61 hanggang 100 kilometers per hour. Samantala, signal number 1 naman ngayon sa mga probinsya ng Isabela, Kalinga at Apayao. Wala pong pasok sa preschool at elementary, pero may pasok din sa high school at college. At muli po, depende po yan sa mga school administrators o sa DepEd kung mawawalan ng pasok. At batay naman po sa datos na nakalap ng Weather Central, inaasahang tatahakin itong bagyong si Hener ang papunta ng Taiwan. At ito po ay mananatili sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At dito nga po sa ating track na tinitingnan, maaring Huwebes pa ng gabi lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Hener. Magtatagal po yan dito sa may extreme northern Luzon. Kaya po magdadala po yan ng tuloy-tuloy ng pag-ulan. Kaya nga po patuloy na umiiral ang hanging habagat na lalong pinagigting nitong bagyong Hener. At dito nga po makikita natin dito sa ating satellite yung pong hanging habagat na hinahatak nitong bagyong si Hener. At dito po sa ating rainfall forecast naman, yung pong malaking bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, ay patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan. Yung pong kulay dilaw at kulay pula ay makakaranas po ng malakas na pag-ulan. Samantalang dito po sa may Visayas ay meron din pong bahagyang pag-ulan hanggang dito sa may Mindanao, kalat-kalat na pag-ulan. At dito po sa Metro Manila ay patuloy pong nakataas yung green warning. Ibig sabihin po nun, o yung pong yellow warning, dahil po yung pag-ulan ay bumaba po ng konti. Pero asahan pa rin po natin yung tuloy na pag-ulan sa mga susunod na oras. At dahil nga po niyan sa bagyo, asahan din na magiging maalon ng karagatan halos sa lahat po ng bahagi ng ating seaboard. Dito po sa eastern seaboards ng Luzon, Visayas at Mindanao, at dito po sa western seaboard naman ng Luzon. At ito po ay sanhi ng epekto nitong bagyong si Hener at ng malakas na hanging habagat. Kaya naman po inaabisuhan natin yung ating mga kababayang mangingisda na umiwas munang pumalaot sa mga bahaging yan ng karagatan. At alamin naman natin na magiging lagay ng panahon sa buong bansa ngayong araw. Sa Luzon po, tuloy-tuloy ang pagulan mula dyan sa Lawag, Baguio hanggang dito sa may Bicol region. Kasama na ang Metro Manila at masungit po dito sa may eastern side ng Luzon dahil po yan sa epekto ng bagyong si Hener. At dito sa Metro Manila ay tuloy-tuloy po yung pag-ulan natin mula umaga, tanghali hanggang gabi. Kaya po patuloy tayong magdala ng panangga sa ulan. At dito naman sa Visayas, ganun din po sanhi ng malakas na hanging habagat. Maulan po sa halos lahat ng lugar sa Visayas. At dito naman sa Mindanao, dahil may kalayuan na sila sa sentro ng bagyong si Hener, medyo mas maaliwalas po yung lagay ng panahon maliban dito sa may Zamboanga at Cotabato na kung saan apektado pa rin po sila ng malakas na hanging habagat. At dahil po sa patuloy na pag-ulan ay tumaas po ang level ng tubig sa iba't ibang dam dito sa ating bansa. Isinailalim na sa alert ang Lamesa Dam.
Kanina pong alas 6 ng umaga, 79.85 meters na po ang water level dyan. Malapit na sa spilling level nitong 80.15 meters. Samantalang ang Ipodamo naman po dyan sa Bulacan ay nagbukas na ng isang gate upang magpakawala ng tubig. Yan ay matapos magtala ng 100.66 meters ang level ng tubig dito. Halos abot na po yan ang spilling level nito na 100.80 meters. Samantalang ang Magat naman dyan sa probinsya ng Isabela, nagtala naman ng taas ng tubig na 189.68 meters. Wala na po yung 1 metro sa level niyang 190 spilling level nito. Kaya po inaabisuhan natin yung pong mga residente nakatira dyan sa mga malapit sa dam na laging maging alerto at handa. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.